Ayan guys, hello everyone. Meron na naman tayong kwentong buhay Uber driver tip number 12. Okay, number 12 na po tayo. So, this is just bihirang pagkakataon na makatanggap tayo ng medyo mataas-taas na halaga na amount ng tip. So, mamaya sabihin ko kung magkano yung amount ng tip. Which is very kasi medyo malapit lang yung area na aking paghahatiran sa kanya. And anong nangyari lang kasi medyo 7 PM. So dito 7 PM medyo maliwanag pa to. So yung pick up ko ay pupunta ako sa isang golf course. So golf course. So alam mo naman 7 PM na, pero nagtataka ako. Pupunta ako ng golf course. So, may tao pa ba dito? Sabi ko gano'n. So pagpasok ko doon sa area, medyo may iilan-ilan pa akong nakikita na naglalaro, siguro nag-practice gano'n. Pero sabi ko okay, so tama naman to. So ayan po, na-pick up ko na siya. Meron siyang, siyempre may dala siyang bag sa kanya sa likod. Then medyo bata pa, mga hindi pa katandaan, mga 20 to 25 to 28, mga gano'n siguro yung edad niya. So siyempre golf course, nag-golf, isipin natin medyo may kaya yun. So yun, pag pick up ko sa kanya, magiliw siya, gusto niya makipagkwentuhan. So nagkwentuhan kami. So tinanong niya ako kung taga saan ako, from where I am. Sabi ko, I'm from the Philippines. Sabi niya, oh, I have a friend also from the Philippines. His name is Danny. Sabi niya. So but hindi daw sila masyadong nagkaanuhan kasi mas gusto daw niya ng kaibigan niya na makipag-mingle doon sa mga Filipino friends. It's mga kababayan kumbaga. So yeah. Maybe he's just most comfortable with the Filipino guys. Sabi yung gano'n. So yan, pintuhan kami. So papunta siya sa isang resto, which is ang ganda ng resto kasi nandun sa parang bundok na maliit. Nandun sa taas. Pagdating ko doon, ang ganda ng view. So pagbaba ako, nagkaroon ako ng chance na i-video ko yung pababa ako, konting pa-video, ipapakita ko sa inyo. So ngayon, dahil nasabi ko medyo bata pa siya, and alam ko may kaya. So pagkatapos ng kwentuhan namin, kasi mga 3 miles lang yata yung aking biyahe sa kanya. So hindi pa siya bumababa actually kasi paahon yung area. Doon sa ibabaw may restaurant, kasi ganun dito mga steakhouse, mga ganun. So hindi pa siya bumaba. Pag punta ka ng ibabaw, nasa ibabaw na ako, hindi ko pa siya naibababa, umiikot pa ako kasi naghahanap ko ng tamang spot sa pagbababaan niya. I have something for you, sabi niya ganun. So inabot niya sa akin yung isang piraso lang. Sabi ganun, inabot niya sa akin isang piraso. Sabi ko, pagtingin ko, thank you very much. Sabi ko ganun. Ayan, meron tayong $20, diba? $20. So sabi ko, ang galing naman. Nagbigay siya ng $20, which is in cash. Ito yung pinaka malaki sa akin na natanggap ko. Ito yung pinaka malaki na nasa akin natanggap ko. Kasi kadalasan meron akong natanggap 10, 5, 1, 3, gano'n. So ito ngayon sa cash, sa cash. Doon sa app meron din ako dati nagbigay sa akin ng sa app. Doon sila sa app nagbigay ng tip, mga parang $20 din yon. So nakakatawa. So hindi ko alam kung anong reason niya, bakit siya nagbigay, kasi natanong niya kung taga saan ako, or natuwa lang siya siguro dahil na-pick up ko nga siya, which is nagpasalamat din siya, thank you very much for picking me up, kasi nga alam mo yung oras, 7 na siya, 7 PM na ng 7 PM na yun. Hindi ko masabing gabi kasi maliwanag pa kasi dito pag ganong oras, 7 PM. So nagpasalamat siya, at siyempre may bag yan pag mga nag-golf, so nilagay ko sa likod. So totoo ako, sabi ko, pero 3 to 4 miles lang yung tinakbo namin, tapos nagbigay siya ng $20. So naisip ko talagang may kaya kasi go-golf, bata pa. Kasi kadalasan dito pag nag-golf, siyempre yung iba niyan, meron ako naging pasahero, retire na siya, pilot siya, retired na siya actually. Mayroon siyang kasama, pinick up ko silang dalawa, nagkikwentuhan sila. So ang nangyayari pala, yung isa trainer niya, which is parang ganun din, may kaya din, trainer siya, tapos yung isa trainer niya, pilot na retiree, nag-retired na. So
thankful tayo sa mga ganun na nag-share ng konting blessing na hindi natin inaasahan actually. Hindi ko inaasahan. Kasi yung iba, hindi pumipick up sila ng malalapit. Ayaw nila pumick up ng malapit kasi alam mo yung amount niyan, $3, $4, $5, ganun lang yung amount. Pero ang totoo niyan, yung pamasahe niyan papunta kay Uber, hindi ganun, halos doble yun. So halimbawa, $5, ang binayad niyan kay Uber ay $10, mga ganun. So yung napupunta sa amin, halos 50% lang yun. So kaya alam nila na pag malapit lang, maliit lang yung ano yan, maliit lang yung nakukuha ng driver. So which is, thankful tayo dahil may mga short distances talaga na nagbibigay ng tip. It's either sa cash or sa app, nagbibigay sila. So yun, thankful tayo dito sa nabigyan tayo ng $20. So once again, this is our Kwentong Buhay Uber Driver tip number 12 na mayroon tayong $20. Yeah, thank you very much sa'yo. Naging pasahero ko ngayon, maraming salamat. And thank you very much din po sa inyong lahat sa mga nanonood at nag-aabang dito sa aking mga Kwentong Buhay Uber Driver tip. Thank you once again, Sir Leo Travel and Music. Thank you very much for your time and for watching. Bye-bye!